Ano ba ang tatalakayin natin ngayon? Ngayon, pag-uusapan natin ang autism, kung ano ito, paano ito makikilala. Ano ito, paano makikilala, paano ma-diagnose, at paano masuportahan mula pagkabata hanggang kabataang adulto. Ang autism ay hindi sakit, kundi panghabang buhay na neurodivergence na humuhubog sa karanasan ng isang tao sa mundo. Bilang mga Pilipino, ang malasakit at bayanihan ay nagpapababa na walang sinuman ang dapat harapin ito mag-isa. Pagtukoy sa autism. Pinapakita ng angham na makikita ang autism sa kakaibang komunikasyon, pakikisalimuha at kilos. Sa mga bata, tinatampok ng pananaliksik ang mga palatandaan tulad ng limitadong eye contact o kakaibang kilos ng katawan. Naiiwan sa pagsasalita o may kakaibang paraan ng paggamit ng wika. Matinding pagtutok sa partikular na mga interes. Paulit-ulit na galaw tulad ng pag-flap ng kamay o pag-uga ng katawan. Pagiging sensitibo sa mga sensory input, madaling ma-overwhelm ng tunog, ilaw o mga texture. Sa mga kabataan at young adults, kinumpirma ng mga pag-aaral na nahihirapan sa social cues at pakikipagkaibigan. Mas gusto ang routines at mga bagay na predictable. Pagkabalisa sa mga bagong o hindi pamilyar na kapaligiran. Kalakasan sa mga detalyadong gawain, memorya o pagiging malikhain. Bilang mga Pilipino, tinuturuan tayong isabuhay ang pagkikipagkapwa, ang makita ang pagkatao ng iba. Ang pagtukoy sa autism ay hindi tungkol sa label ng pagkakaiba bilang kakulangan, kundi tungkol sa pagkilala sa iba't ibang paraan ng pag-iisip at pakikisalamuha. Pagsusuri o diagnosis. Nagsisimula ang diagnosis kapag napansin ng mga magulang, guro o doktor ang mga pagkakaibang pangkaunlaran. Ang mga hakbang na suportado ng agham ay kinabibilangan ng kasaysayan ng pag-unlad, pagsusuri sa mga milestone noong pagkabata, pagmamasid at pagpanayam kasama ang mga magulang, kapag-alaga, at mga mismong individual. Pamantayang pagsusuri tulad ng Autism Diagnostic and Observation Schedule o ADOS at ang Autism Diagnostic Interview Revised. Pagsusuring medikal, pagtukoy kung may iba pang kondisyon. Pinapakita ng isang sistematikong review noong 2025 na ang maagang pagtuklas ay nagpapabuti ng mga resulta. Habang ang malakihang pag-aaral sa genetika tulad ng SPARK cohort ay nagpapakita ng mga biologically natatanging subtype ng autism. Para sa mga Pilipino, ang diagnosis
ay hindi lamang medikal, ito ay isang paglalakbay ng pamilya. Pinahahalagahan ng ating kultura, pamilya at malasakit na nagpapaalala sa atin ang pag-unawa sa autism ay nangangahulugang yakapin ang mga bata na may pagmamahal at pasensya. Suporta sa iba't ibang edad. Iba-ibang anyo ng suporta sa bawat yugto. At pinatutunayan ng agham na may epekto ang mga estratehiyang sa bawat individual. Para sa mga bata, ang maagang interbensyon ay nagpapabuti sa kakayahan sa komunikasyon at pakikisalumuha. Ang mga akomodasyon sa silid-aralan tulad ng tahimik na lugar at visual schedules ay nagpapababa ng stress. Ang pagsasanay para sa mga magulang ay nagpapalakas ng ugnayan sa pamilya. Para sa teenagers, ang mga grupo para sa social skills at peer mentoring ay nagpapatibay ng tiwala sa sarili. Ang counseling ay tumutugon sa pagkakabalisa at depresyon na karaniwang sa mga autistic na kabataan. Ang transition planning para sa edukasyon o vocational training ay naghahanda sa kanila para sa pagiging independent. Para sa young adults, ang mga akomodasyon sa trabaho tulad ng sensory-friendly na kapaligiran ay nagpapabuti sa kalusugan at kagalingan. Ang suporta ng independent living skills, budgeting, pagluluto, transportasyon ay nagpapalago ng pagiging autonomous. Nagbibigay ang mga organisasyon sa komunidad at advocacy groups ng pakiramdam ng pagkakabilang. Mga pagpapahalagang Pilipino ng kabayanihan, sama-samang pagtutulungan. Ay nagpapaalala sa atin na ang pagsuporta sa mga autistic na individual ay hindi lamang tungkulin ng pamilya kundi responsibilidad ng buong komunidad. Kapag nagtutulungan ang mga paaralan, simbahan at barangay, nakakalikha tayo ng ligtas at inklusibong mga lugar. Sa buod, ang autism ay panghabang buhay ng neurodivergence. Pinapakita ng agham na ang maagang pagkilala, tamang diagnosis at angkop na suporta ay nakakatulong sa pag-unlad ng mga autistic na individual. At ang puso ng mga Pilipino, ang ating malasakit, pakikipagkapwa at bayanihan ay nagsisiguro na walang batang, kabataan o young adult ang naglalakad na mag-isa. Magpakatino tayo at sa pagtataguyod ng inklusibong paaralan, lugar ng trabaho at komunidad, kung saan ipinagdiriwang ang neurodivergence. At nararamdaman ng bawat Pilipino na sila ay nakikita, naririnig at pinahahalagahan.